a matter of personal and collective privilege. Dahil may malinaw na indikasyon na ang karapatan ng mamayan at ng lokal na pamahalaan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ay binaliwala sa pagbibigay ng mining exploration permit ng Mines and Geosciences Bureau sa isang banyagang kumpanya. Ayon po sa mga residente at mismo mga halal na opisyal ng lokal na pamahalaan, wala umanong naganap na tunay, malinaw at makabuluhang konsultasyon bago ibinigay ang nasabing permit. Ginoong Pangulo, kung ito ay totoo, hindi lamang ito simpleng pagkukulang. Isa itong malinaw na pagyurak sa Local Government Code at sa prinsipyo ng local autonomy. Hindi maaaring baliwalain ang mga LGU sa mga desisyong ginagawa sa national level. Hindi rin maaaring dead mahina lang ang mga komunidad na siyang direktang tatamaan ng epekto ng pagmimina sa kanilang lupa, tubig, kabuhayan at kalusugan. Mas malala pa rito, Mr. President, ulat na ang mga inaboy ng mga pulis. Panoorin po natin ang kuha ito ng mga residente. Ito lang nangyayari dito ngayon sa Kyon. Please lang, nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya para sa amin? Dupax del Norte! Ano? Ngayon lang! Sir, tawa naman po kayo. Please lang, ang paigid kayo, kano ka baka guyutin na kayo. Ay, sir! Jack! Jack! Kuya! Ipunta ko si Kuya! Mr. President, let us call this out for what it is. The right of citizens to peacefully assemble and express opposition, especially on issues that affect their land, environment, and livelihood, is protected by our Constitution. Any use of force against civilians exercising these rights must be subjected to the highest level of scrutiny. Kapag ang mga mamayan ay sumisigaw dahil hindi sila kinonsulta at ang sagot ng Estado ay batuta at puwersa, may malalim tayong problema bilang isang demokrasya. The disregard in the public consultation requirement with the local sanggunian has long-term implications on water system, agricultural land, indigenous communities, and ecological balance. Mining exploration is not a neutral activity. This is mandatory. Mr. President, development tramples on the rights of communities is not development at all. Progress that excludes the people most affected is not progress at all, Mr. President. Mr. President, we must ask the hard questions. Bakit kailangan gumamit ng puwersa laban sa komunidad doon? Sino ang nag-utos ng dispersal? May banta ba talaga sa kapayapaan o may interes lamang na kailangang ipagtanggol? Kaninong kapakanan naman ang mas pinahalagahan? Ang mamayan ba ng Dupax o ang interes ng isang dayuhang kumpanya? Kung totoo na naibigay ang permit ng walang pahintulot o kaalaman ng LGU at walang social acceptability mula sa komunidad, malinaw na may pagkukulang kung hindi man abuso sa proseso. Dahil dito, Ginoong Pangulo, mariin kong hinihiling mabigyang boses ang ating lokal na pamahalaan, managot at magpaliwanag ang DENR, lalong-lalo na si Secretary Rafael Lutilla, kung paano pinayagan ng proyektong ito. Ilatag ng Mines and Geosciences Bureau ang lahat ng dokumento, konsultasyon at komunikasyon kaugnay ng nasabing permit. At na magbigay linaw ang PNP kung bakit pinalakas ng Estado ang kamay nito laban sa sarili nitong mamayan. I strongly urge that this issue be subjected to a full Senate investigation in aid of legislation upang tiyakin, Ginoong Pangulo, na hindi na muling maulit ang pagbaliwala sa mga LGU.
Hindi nagiging instrumento ng pang-aabuso ang mining permits. At panghuli, hindi ginagamit ng kapulisan para patahimikin ang mga lehitimong hinaing ng mamayan. Mr. President, the people of Dupax are not asking for special treatment. They are simply asking for what the law already guarantees them, a voice in decisions that will shape their future. Let us not fail them. Thank you, Mr. President. Before you refer the speech to any committee, may we ask